Hello everyone. Currently fixing my station, my makeup station. I've been home for a couple of days. Hello. Happy Monday. I'm back. I just took a very long day off yesterday. Grabe. Grabe yung pagod ko sa OG's night. But it was such a success. Sobrang successful ng OG's night. I'm so happy with the results of the show, and the feedback from all the fans, the queens as well. I am just so happy that we were able to do that. And kagaya nga ng sabi ni Brigading, it's probably the best show this year daw. So thank you so much for making that night super duper memorable and super duper successful. I am so happy that we get to squeeze in more people in Rampalas last Saturday, and ayun, kahit I think yung show natin was pretty much mas mabilis siya compared to our normal shows. But yeah, yes, we're looking at part 2 probably next year. Pahinga muna tayo. And then alam mo yun, konting achievements pa for all the girls, but we have more to celebrate when we do the night 2. Tama? Let us, kanya-kanya muna ulit, kasi mas masarap mag-reunion kapag medyo nagpapamiss sa isa't isa, di ba? But yeah, thank you so much. That was one of the hardest shows that we've ever done, kasi ang dami niyang components. Especially, ang dami naming screens, ang daming, ang dami pang, basta, sobrang, one of the most challenging shows that we've done. Parang almost everyday kami nagpe-pre-production meeting for that. And yeah, but all in all, I was so happy. Merong isang technical issue that we experienced, but we were able to push through it. Grabe, kung alam nyo lang sa backstage, ay, nagmumurahan na talaga kami sa backstage. Parang, anong nangyayari? I-play nyo na yan! Shotang ina! Pero, for all it's worth, okay naman. We were able to pick back up from that. But that was one of my proudest moments talaga, that show talaga. And also, before that, I have a few people to thank lang for the success of the show. Number 1, Camp Summers, my team. Thank you so much for walang ibang kayang gumawa ng ganung show other than my team at that scale. For I can probably say that. And I'm just so happy that we get to host this reunion show at this scale. At that quality as well. So I'm really proud of my team. Ayun. What else? Sir John Santos, our host, amazing host. Grabe, as in, nung unang tanong ko pa lang sa kanya na Sir John, pwede ba akong mag-request na mag-host ka sa ganito, sa reunion show? Yes, agad siya. Like, walang ano-ano. Yes, bring me in there. Okay ako. Kailan yan? Ibablock ko na anong oras. Ganon, agad si Sir John. So, thank you so much, Sir John. I couldn't think of a better host that night than Sir John. So, thank you so much, Sir John. Everybody say thank you, Sir John. I also would like to thank ang head ng production namin, si Carlo, si Ace, ang aking assistant, si Jeff, ang aming choreographer for Mabuhay.
And Pop Off Ate, siya yung nag-help sa amin alam mo yun, mag-rearrange ng stuff. I would also like to thank Matilda for fixing our music sa Pop Off Ate and the Samba, the season 1 remix, to the Queen to perform for Samba as well. Thank you so much. Kay Roy, ang aking visual director din. Congratulations and thank you. Who else did I forget? Jobs, Rod, aking stage team, tech team, sila Banjo, sila Jade, everyone else. And for Mabuhay naman, oh my God, ang dami nagtatanong kung i-release ba namin yung streaming ng Mabuhay. Yes, i-release po namin siya. It just so happened na kakatapos lang talaga namin on the same day i-mix yung song, so we need a few days and yeah to be able to up that on the streaming platforms. But yeah, that was so much fun to do yung Mabuhay, kasi yung Mabuhay parang when I was thinking of the when we were thinking of the reunion show, sabi ko anong pasabog this time, kasi 'di ba we're picking up from my birthday show sobrang daming pasabog nung birthday show ko, 'di ba? It was like pasabog after pasabog after pasabog after pasabog. So ayun. Wait, where's my water? I'm gonna water lang. Inubo ako, di ba? So, when we were thinking of producing the show, sabi ko, anong pasabog namin this time? Kasi namin pasabog nung wait lang, nasa mid ako. So when we were thinking, sabi ko, anong pasabog namin this time? Kasi parang halos lahat nagawa ko na nung birthday show ko. So kailangan mas level up, diba? So sabi ko, oh my God, since it's a reunion, why don't I, do something for the girls? Kasi diba parang gift ko sa kanila yun na kailangan namin ng track together. Diba? What better way to do a reunion show than doing parang a song number, a musical number that we wrote. And I would like to thank si Silas Baby, siya yung nag-produce ng track. And my co-writer, si Dom, kaming dalawa yung nagsulat ng buong track. I remember parang finalizing everything 2 weeks prior the show, I believe. 2 weeks prior the show. Dun lang ako nakahanap ng producer for the Mabuhay track. Pangalan nito. And then super bilis lang, as in parang I had probably a week before kami mag-record. And then after kami mag-record, we only have another week before the show. So technically, parang ang timeline namin, parang we have 12 working days to work on the track. So, week 1, pinag-produce ko na ng track si Silas. And then, I have this tune in my head na like nasa utak ko na talaga yung Mabuhay, yung and for that we say Mabuhay, we say Mabuhay, ganon. So nag-iisip ako talaga ng catchphrase. Kaso kasi nagamit na yung dapat pakak, 'di ba? Parang nagamit na yung ayoko namang Pop Off Ate din kasi ipa-perform nga namin yung Pop Off Ate. So I was thinking of a tagline or like a word that could, describe Drag Race Philippines. And then naalala ko
yung mabuhay, sabi ko, hello, hi, mabuhay. Or like, mabuhay, di ba? Parang, oh my God, that's so Drag Race Philippines, yung mabuhay. Kasi dun lang talaga sinasabi yung mabuhay, di ba? So sabi ko, oh my God, parang that's the perfect theme to the song. Dapat nga finale siya eh. Pero sabi ko, oh my God, what if mabuhay, tapos parang babalik kami ulit sa workroom, parang mag-all-stars kami lahat, 'di ba? Parang Drag Race Live, 'di ba? Parang papasok kami sa workroom again together for the first time after 4 years. Tapos sabi ko, oh my God, it would be perfect na yung theme nung mga lyrics namin is based off on the first season, or like ano na yung nangyari sa amin sa season after nung season namin. So it's like a mixture of trademarks namin nung season 1 and what happened after, 'di ba? After ng season 1 na parang we're back and we're here to remind you who we are, and number 2, who we are now, 'di ba? So parang ayun yung gusto kong messaging, and it was like parang everything like fell into place, and parang lahat nag-align na parang oh my God, oo nga, sobrang perfect nung concept of us walking into the stage all together again and reminding you who we are and who we have become after all these years, 'di ba? So parang it's the perfect way of saying hi again, hello again, mabuhay, 'di ba? Ayun, parang it's us saying hello again. It's us introducing ourselves again. Ayun. So I'm really happy na like all of the dots connected for that track. And then after like parang 4 days, we have a bass track na to write the entire song. So, nag-session kami. One night lang namin sinulat ni Dom yun. It was parang 2 nights before kami mag-record. Parang it was a Tuesday, nagsulat kami ni Dom. Parang inabot kami ng 4 a.m. para tapusin yung buong track. Yung mga verses ng girls. Kami na rin nagsulat kasi ayoko na silang bigyan ng problema. But we made sure naman na true to themselves and true to their voice and how they would say it talaga. So ayun, I'm really happy no na it all went well. And then I feel like the hardest part for us as a production team talaga was finding the right schedule for everybody to record and film. So kasi parang gusto ko rin yung treatment ng Drag Race Live na, or like yung Drag Race na, di ba? Parang may confessionals after. Para lang hindi natatapos dun sa kanta, yung pagpapakilala ulit. So, oh my God, I'm perfect if parang Drag Race Live version siya, na parang, oh my God, parang papanoorin ulit na tayo sa TV. Pero nasa stage, like, in person, di ba? So, ang nangyari, sabi ko, oh my God, parang kailangan ko ng confessionals, ganyan. So, what we did was, ato insider to, nagkaroon kami ng isang araw ng recording and filming, and salamat Panginoong Diyos. Dahil, nagtugma-tugma yung schedule naming lahat on that same day. Parang Thursday ata yon. And that was my last day. Last day ko yun sa Manila. And then, ang next na balik ko na was the show na mismo, the show day. So, last day ko sa Manila, nagtugma-tugma yung schedule namin. And also, nag-move din ng schedule yung girls talaga. Sabi nila, okay, meron kaming ganito, pero sige, move namin. And sobrang thankful ako sa lahat ng RMs, lahat ng mga managers, lahat ng mga handlers, and the queens mismo. Kasi they were like, sige, let's do it. Bablock namin yung schedule na yan. Or like, sige, tingnan namin, move namin yung schedule. We'll see how it works. So, ang nangyari, dito sa house ko, ginawa. Yung, di ba, the photos I posted last time na may mga bisita ko. That was the day that we recorded everything. So, tapusin namin yung kanta noon. Thank God. So, mayroon na kaming something to record talaga. So, yung first floor ko, dito sa house, ginawa naming recording studio, no, music and everything. So, after ng Queen sa baba, kasi 8 kami, 'di ba? Ilang hours lang ang magandang pag-anuhan, 'di ba? Parang so, let's say, nag-start kami, ang grind namin 10 AM, natapos kami parang 9 PM, ganoon. So, yung first Queen dadating, magre-record sa baba.
after niya mag-record, aakyat siya dito. Ginawa namin filming studio tong, kasi ginagawa ko rin namang filming studio tong, the drag studio ko. So, ginawa namin siyang filming, filming section. So, pag may nagre-record sa baba, may nagpi-film dito. After dito, baba na, tapos na, parang gano'n. So, parang station of the cross siya. So, o kaya parang parang DFA, ganyan. Or parang, di ba, step 1, window 7, gano'n. So, doon ka muna sa baba, magre-record ka muna. Tapos, after mo mag-record, akit ka dito for your confessional. So, lahat yon talagang inayos namin. Mabuti na lang talaga, meron akong production background talaga. So, I was able to, arrange everything with my team na para kaming ahensya na nagsushoot ng mga bagay-bagay. So, ayun. That went well, as in, right on time, on schedule, kaming lahat. Although merong mga nagbago-bago na schedule within the day, but we were still able to stick to the timeline. And ako kasi, alam niyo naman ako, di ba, ayoko nung hindi nagsistick the timeline, ganyan, or nalilate, ganun. So, in fairness naman, that day went well and we finished the entire track and lahat ng interviews on the same day. Of all the 8 queens, ha? All of the 8 queens. Yun. So, and then, yeah, yun na yung last naman. And then we did our rehearsal. Hindi pa pala yung last day ko sa Philippines, sa Manila. Nag-Jensen muna ako nun. And then after a few days, yung last day ko sa Manila, dun kami nag-rehearse nung track. Ayun. So talaga, ang season 1, sinasabi ko sa inyo, grabe ang work ethic ng season 1 talaga. Like, yung, di ba, meron kaming most likely to be late nung nung last time, nung sa reunion namin. Dear, sinasabi ko sa inyo, lahat dumating on time. Lahat, they were able to finish everything that they need to finish on the dot. Ganun. Kasi parang 1 hour recording, 1 hour filming. Lahat sila natapos nila. Sabi ko, ay, grabe, ang galing-galing. Ayun. So, grabe yung professionalism ng lahat. And everyone was so game. Kasi parang, I feel like more than anything, parang everyone's just so excited to, alam mo yun, parang collectively give you a good show talaga. So, hindi lang siya talaga dahil sa Camp Summers, dahil din sa Queens talaga. Actually, sila talaga. Kasi, ang dami kong ni-request sa kanila na gagawin namin. Tapos, alam mo yon, parang lahat sila game, go, gawin na natin yan. Yun. So, even yung mga runways, even yung mga confessionals, di ba? Even yung mga group numbers namin. So, parang, oh my God, grabe to do a show this scale of, parang ganitong scale ng quality. You need, equally, talented and committed queens to do it. So, I'm happy na season 1 talaga ang ganito. Kasi, ayun, in fairness sila. In fairness sa kanila. And then, yeah, ayun. For me naman, like, syempre, I directed bukod sa, ako yung producer, di ba? I also directed the entire show. So, like, I know the show flow at the back of my head. Ganong level siya. Like, alam ko kung ano magpa-play sa ganitong part. Alam ko kung ano yung magpa-play na visuals sa taas, sa baba, sa gilid at this point of time. Like, I really know the script at the back of my head. Ganong levels talaga. So, probably next year, papahinga muna ako sa pagpa-perform. Ayoko na mag-perform. Charot. Pero who knows, di ba? Kung gusto ng season 2 ng reunion or season 3 ng reunion or ng Station Royale ng reunion, andito lang kami. Wow. Oo, like, I'm really training my team to be like parang a standalone production na in the future, hindi na need ng Marina Summers para makapag-produce kami ng show. Ganun. Kasi, ako parang ngayon, for now, parang gusto ko yung mga pinoproduce namin na Camp Summer shows eh. Something that I love to do. Hindi pa siya parang work sa amin. Like work. Na parang, ayun. Fortunate naman kami na mayroon pa kaming other things that we can do outside of producing the event. So right now, like, we just love doing and elevating drag quality shows here. So, ayun.
I fear pag nilabas yung Mabuhay, another iconic song. Yes! Alam mo, sobrang nag-enjoy kami talaga isulat yung kami ni Dom. Talagang kahit 4 a.m. na, nagbabatuhan pa rin kami ng ideas ni Dom. As in, talagang bigger venue for night 2. Yes, for sure. Next year, gawin natin yan. Bigger venue. Although actually, to be honest, gusto ko rin talaga yung mga intimate venues. And actually, sobrang dami natin kahit maliit yung venue ng Rampa, sobrang dami natin that night. Parang nasa 500 tayo. Ganun. Nasa 500 tayo nun. And that's more than Music Museum can house. So, kahit na maliit yung like architecturally, maliit yung Rampa, we were able to house more people there than if we have done it in Music Museum, ganyan. So, probably a bigger venue next time, no? Yeah, madami tayo nun. There were so many of us, so I was really happy. So, 'di ba? Kahit marami tayo noon, it didn't feel like you're far away from us, 'di ba? Kasi ako parang when we were thinking of doing the reunion, parang gusto nila lahat, parang bigger venue please, bigger venue. Sabi ko, parang mawawala yung essence ng reunion kung ang layo namin sa inyo. 'Di ba? Kung we're so detached from you guys. So happy naman ako na yung workshop version or like yung night one was parang you're part of the show, diba? Kagaya nga nung sabi ko doon, parang hindi kayo malayo sa amin. You're not just there to watch. You're there to celebrate it with us. So, yun din yung reason bakit gusto ko sa intimate space. Although, dami natin nun mas marami pa sa Music Museum. Ayun. So, next time, talagang show na. Kung kaya na nating punuin yung Araneta. Araneta! It was so special kasi malapit. Yes! Talagang more than like earning, more money from it. Gusto ko yung experience nyo for this one. Talagang, ano mo yun? Kasi hindi ko naman siya ginagawa for the, yes, of course, it's for the business, number one. But also, on top of that, like yung consideration sa fans talaga. Like, I really want you to have the best experience talaga. Next year ko na kayo i-exploit. Next year ko na kayo i-exploit. SM South Malls. Hindi ko kasi gusto yung, I'm sorry, pero hindi ko gusto yung layout ng SM South Mall kasi may malaking pole sa gitna and it detaches everything from the stage. So hanap ako ng something ganon na venue for next time, pero probably not South Mall. Although we love that venue. Pero for me, it feel like hindi siya yung best for my kind of vision kasi ayokong nagpa-perform sa tapat ng pole o sa tapat ng semento. Ganon. Araneta? Hindi natin kaya yung Araneta, dear. Kaya ba natin yung Araneta? Ganong kalala? Makati Coliseum. Kaya namin yung Araneta. Talaga ba? O mag-ano tayo muna? Mga Kia Theater. Sige, mag-meeting na nga tayo, guys. Mag-meeting na tayo. Pag-usapan na natin. Mag-meeting na tayo ngayon. Ngayon na tayo mag-meeting. Diba, dito rin naman nagsimula yun dati eh. Kaya natin na Araneta. Baka pag lahat ng drag queens talaga, no? Like, buong queens ng Drag Race Philippines.
pagka nabigyan nyo kami ng schedule ng malala. Mag-Araneta tayo lahat, no? Kaso parang ang tagal nung show na yun, no? Pero honestly, gusto ko ning dalhin sa Visayas and Mindanao yung show. Oo, gusto kong maghanap ng venue sa Visayas and Mindanao. Para, kunyari, pag nag-day 2 na kami, itutour na natin siya, 'di ba? Ang ganda nun. Para hindi na lilipad yung mga taga Visayas. I mean, kung lilipad man, within the region na lang, 'di ba? Waterfront Theater, no? Season 1, Philippine Tour. OG's Night Philippine Tour, no? 2026. Gawin natin yan. Okay, sige. Nanonood naman yung staff ko dito. O, pa-check na after ng bakasyon. Tama, 'di ba? Pagdating natin ng Cebu tsaka ng Davao, mga taga Manila naman ang lilipad sa kanila, 'di ba? Para fair. Yung mga friends natin from Cebu, Davao na mga nakilala nyo dahil sila yung laging lumilipad sa Manila, it's payback time, 'di ba? Kayo naman ang lumipad at kitain sila. May assignment na rin yung team ko. Tama. Umaasa na kami. Ganito gawin nyo. So, Pasko, di ba? Pasko. Lahat ng mapamamaskuhan nyo, itabi nyo na. Lahat ng mapapamaskuhan nyo, itabi nyo. At i-reserve nyo na. Para mapuntahan nyo yung lahat ng Philippine leg ng tour, di ba? Ganon. So, lahat ng mga aginaldo na mga kuha ninyo, i-reserve nyo na. Tama, di ba? 13th month pay nakalaan sa OG's Night next year. Tama. Manila muna. Yes, mag-Manila muna tayo. And then magpo-post na ako today ng mga photos ng show last Saturday. Talagang take a break muna ako kasi parang 2 weeks na akong nilalamon ng OG's Night at medyo kailangan ko mag-debrief talaga ng malalay. So, today ulit tayo magpo-post and everything. Ay, meron pala mga gifts, no? Ngayon ko lang naalala. I'm just gonna show you guys. Ano yung mga... Oh my God, nabasag yung screen. Merong gifts sa akin pero dahil sa maleta siya nilagay, nabasag siya, diba? Oh my God, wait lang. Pero ipapa-frame ko na lang ulit to. Oh my God. Diba? Ito siya, oh. Ay! Teka lang, tanggalin ko lang. Maraming gifts sa akin, no? Tanggalin ko lang itong basag. Madali naman maghanap ng frame ng ganitong size. Ito siya. The more you look, the more you find. It's all around you all the time. Diba? Isang I've seen it all. And then this one naman is wala atang ano. Ay, may damit pa pala. Sorry. HQ Drag Wars. I miss HQ. Agad.
Ito from Angel. Ito from Angel. If I'm not mistaken. This one naman. Ang mga nang spam dyan. Tigil. Sa lahat ng queens, ikaw ang hindi nanghihingi ng tips. Hindi naman sa hindi nanghihingi ng tips. Parang for me, kasi parang, lalo na pag maraming queens sa lineup, I'd rather ibigay nyo na lang sa other queens. Ganon. Okay naman ako. Hindi naman sa, alam mo yun, parang ayoko. What not. Parang, kesa ako ang mag-distribute sa kanila, kayo na ang magbigay sa kanila. Para makita nila na kayo talaga ang nagbibigay. Kasi kung kukunin ko, tapos ibibigay ko din sa kanila, didistribute ko sa backstage, hindi nila makikita yung mga mukha nyo, hindi nila makita ang inaabot nyo, diba? So, mas maganda na nakita nilang inaabot nyo sa kanila, ganun. Yung iaabot nyo sa akin, diba? Ganun. Para cute! Ang daming knickknacks. Merong Dubai chocolates. Ito siya. Para siyang sampalok. Charis. May earrings din. Cutie. Skittles. May tic-tac. And lagi ako naghanap ng mints. Rhinestones. And then this one, ano to? Hindi ko kakalan lang ng PH. Paano daw yun? Ano to? Parang, eto na naman. Paano to? Sa ulo ba to? Ganyan. Parang naman akong bibinyagan nito, nak. Paano to? Sinusuot? Or ganito. Like, ano ba siya? Ito na naman tayo. Ganyan ba siya? Parang ganyan. Hindi. Ito, bib? Bib ba yan? Paano to? Ganyan? Bandana? Para naman akong ano nito? Ganyan ba yun? Paano ba to? Paano ba to? Bandana? Paano? Ganyan? Nakaganyan? May pattern, sumabakat sa ulo. Ganyan. Ang hirap. Tama yung first. Yung first. Yung first siya. Next time, di ba, sabi ko, pag magbibigay ng gift, may instructions. Hindi yung ako yung ganyan. Parang naman akong bibinyagan nito. Ganito? Ayan, cutie. Ganito ba yan? Parang mag-first communion. Mag-first communion! Okay, thank you so much. Next, may flowers din. And then, sabihin, cutie, walang kaba, digital art, ni painted by Rosie. Thank you so much. I-display natin lahat ito. At alatang fan ko kasi mahaba din ang sulat. Pagka Marina Summers fan talaga, essay talaga yung mga yan. Pag kinumpile ko lahat ng nila, makakagawa ako ng libro talaga. Ay, pukin mo pa. And then, meron ding top. Ay, cute! I love it. Parang malaki lang siya, pero cute naman. Kaya yan. Komportable, diba? And it's my color. I love this color. Babasahin natin yan soon. Later. Ano pa? Meron pa ito from
Hand-painted. Hand-painted. Galing-galing. From Shay. From Shay. O diba? Panay ko yan kasi mahaba yung sulat. Basaya natin mamaya yan. New Zealand chocolates and okay. 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 Okay po. Okay po. Clusters. Okay po. Cluster. Ito po siya. Thank you so much. Siguro ano to, alam mo dapat ang merch to nila Arizona Brandy. Okay po. Clusters. Ganon siya. Ganon siya binabasa. Kailangan, okay po. Tawan-tawa. Magbigay kayo entrance fee. Ano mo? Amoy aficionado. This one is from Daniela. Kapampangan din siya. From Daniela. Ay, parang ano to? Earrings. Earrings ba ite? Panlinis eh. Mikana. Ang dami nag-gift sa akin ng Mikana, no? Yung Mikana mostly yung mga ganito eh. Na mga shook enamerals. Mga ganito yung sa Mikana, usually. Mga na-receive ko from you guys. This one is... Ano ba yan? Nalaglag. Oh my God, it's so pretty! I love it! Oh my God! Ang ganda! Ito, bigay nyo rin sa akin to eh. Parang almost everyday ko na siyang suot kasi ang pretty niya. Ang ganda nito! Oh my gosh! It's so kikay! I love it! I'm definitely gonna wear this. Siguro sa Christmas. Suot natin to. Cutie! I love it! I love earrings. I love bracelets. I love everything. I love pretty things. Thank you guys. I think that's about it. Ito pala may gift din sa akin si Ange. Pero nabuksan ko na siya. Kasi gagamitin ko yung mga post ko. Nagmuha siya ng mga parang postcard notes. Handmade niya to. Handmade niya ni Ange. Ang galing mo. Para siyang 3D na something. So, ito ilalagay ko to kasama ng mga paper bags. Andito sila lahat ng paper bags na i-reuse ko kasi mamaya bibili na ako ng mga Christmas gifts. Ayan. Thank you so much, Ange. I love this so much. Ilalagay ko to sa aking mga... Meron ding body shimmer from NARS as well. Alam mo, ang ganda ng sulat ni Ange. Tignan nyo. Parang ano, di ba? Parang font sa Word. Sa Docs, di ba? Gunto-gunto yung mga ano. Yung ano, nakalagay, submitted by. Di ba? Ganun yun. Submitted to. Ganon. Ganon yung, ano, so, yung penmanship ni Ange. Thank you so much, guys, for the gifts. Okay, sa mga tatanong, I think yung last na show ko na this year is December 27. I will try to say hi to everybody. Mag-iikot ako niyan. Go, laban. Parang gusto ko nga pagpaaga ng set eh. So, parang gusto ko medyo mas maaga yung set ko para, diba? Mas marami pa akong energy. So yeah, ayun lang naman. Ano, may mga tanong pa ba kayo about OG night? Kasi, ano na ako. Off ko na to, kakain na ako sa baba. Okay ho.
mga show sa 2026. Hopefully, yes. Next year, mayroon din akong solo show. Yun ang puntahan nyo ha. Baka hindi nyo puntahan yung solo show ko. May binubuo kami yung solo show na sobrang bongga. Bangon nyo yun. Sobrang excited ako for that. As in, malalay. Sobrang excited namin for that. October pa lang ginagawa na lahat ng mga damit. When I say lahat, lahat. Dito ba yung mood board? Wala yung mood board dito, binabana nila eh. Nasa archive na yung mood board. Pero meron kami malaking mood board dito ng lahat ng looks. Part 2 ng OG, yes. Next year for sure. Malaking venue, yes, for sure. May vlog ba yung OG night? Yes po, nag-vlog po kami noon. Okay, anyways. Minors friendly. Oo nga no, sana minor friendly. Sige. Para, sakto, automatic kasi pag may minor, kailangan may kasamang parent. So, 2 ticket na agad yun. Mas mabilis ako makakabenta. No? Or, tawagin nyo na rin yung mga parents nyo. Kailangan, ang required, 2 guardians. Ay, hindi, 3 guardians. Pagka below 18. Para mabilis mabilis yung pera. Just, required. Ganun. Sabihin nyo, school project. Tapos makita ng nanay nyo, naghuhubad-hubad sa stage, no? 3 guardians po. Ganyan. Wala nang fan service sa 2026. Payamanin nyo naman ako sa 2026. Hindi na siya, 2025 kasi is the year of fan service, 'di ba? 2026 is the year of fan exploitation. Yun ang motto ko. Yun ang aking New Year's resolution. So, ngayon pa lang sinasabihan ko na kayo na mag-ipon na kayo. Kasi, 3 taon na din ako nagfa-fan service sa inyo. Charis! Family Day sa OG's Night. Tama! Invite namin ang Teletubbies. 'Di ba? Invite namin Teletubbies. Family Day sa OG's Night. Si Jollibee, invite din natin si Jollibee, no? Sige, tas sila Hetty din. Ngayon, collab, mag-reunion din sila. Hindi lang OG's Night ang hindi lang OG Queens, pati sila Jollibee, sila Hetty, sila Twirly, sila Popo, ayan, magre-reunion din sila together. Hoy, tag niyo yung Jollibee, baka naman pwedeng sila yung sponsor namin, di ba? Sarap no, ang ganda ng performance namin nun kapag before kami sumampa ng stage, nagbo-burger steak kami. Ay, ang sarap. Color-coded din ba every family? Yes, depende sa bus number. Para hindi maligaw. Mga bus number 1, pink. Bus number 2, blue. Bus number 2, green. 3, green. Bus number 4, ano ba madali? White. Pwede minor sa OG. Hanap kami ng venue na pwedeng minor. Pero kailangan, 3 yung guardian. Tapos, kailangan VIP ticket yung bilhin. Tapos may meet and greet. Tapos hindi pwede mag-meet and greet mag-isa yung, yung minor. Kailangan kasama lahat. So, kailangan yung bumili talaga ng tickets.
Pati pamilya nyo, ganun. OG's Night reunion ng lahat, pati pamilya nyo magre-reunion. Ganung levels. 'Di ba? Sabihin nyo, tita, wag na po kayong pumunta ng Pasko. Oo, yung pang potluck nyo, i-reserve nyo na lang. Pambili natin ng ticket next year. Ganun. Ganun yun. Hindi ka ba kakarmahin yan, ma? Anong karma? Ano? 3 years. 3 years akong nagtiis sa inyong lahat. 3 years akong, nagtiis. Walang karma-karma sa akin. Oras na ng paniningil. Next year, oras na ng paniningil. Hindi natatalabang karma kasi 3 years, 'di ba? 3 years akong naging ma-considerate. So next year, 1, meron pa akong 2 years. Kapag next year, 2026, magiging ako, ganid. So 1 year lang mawawala. Meron pa akong 2 years para maging ganid, para 'di ba? Parang 1:1 kasi. Parang 1 year pagka gumawa ka ng mabubuti, pag gumawa ka ng masama, hindi babalik sa yun kasi parang maka-cancel out, ganun. Ganun siya. That's how it works. So 3 years akong nagmabuti, 3 years din akong maniningil. Ganun yun. Ano yun? Tawag doon, circle of life. Yin yang. Naniniwala kasi kami doon yung religion namin Yin yang talaga yung Lord namin. Charis. Ganun yun. Hindi nyo alam. Hindi nyo alam yung ganun. Kayo naman, no? Siyempre, diba, good karma and bad karma. Kapag mabuti yung ginawa mo, babalik yung good karma. So, 3 years, imbis na good karma yung ibigay sa akin, ako na, ako na magbibigay ng ika-cancel out. Kumbaga, ko siya. Papa-void ko siya, tapos exchange to to ganid, ganon. Exchange to sama ng ugali, ganon. Ganon yun. Oo. Kinonsulta namin yun sa feng shui actually. Na namin yun, so yung evil eye, hindi tatalab sa amin yung evil eye na yan. Kahit magsuot kayong lahat ng evil eye doon, nako, hindi uubra sa amin yan. Na yan, basic yan, yung evil eye, basic na sa amin yan. Syempre, lalo na pag leader ka ng Illuminati, yung mga evil eye, ano yung yan, parang wala lang yan sa amin. Para ka lang nagtirik ng kandila, ganun yung evil eye, pagka hindi na makukontra. Kahit pagsamasamahin nyo lahat ng evil eye nyo, yung kasamaan ng ng ugali ko next year, maka-cancel out. Parang 3/4 lang pa yung matitira. Ganun. Parang hindi talaga kaya. So, sobrang bait ko the past 3 years. Parang kulang pa yung evil eye. Dapat evil body. Ganun. Buong katawan. Ang alay nyo. So, kung ako sa inyo, ngayon, talagang ipunin nyo na yung mga pera nyo. Kasi, maniningil talaga ako next year. At pag hindi kayo talaga nag-show up next year, kayo yung kakarmahin. 'Di ba? Kasi, syempre, yung mga shows ko naman the past 3 years, talagang fan service, 'di ba? Tapos, so, kung hindi nyo ibabalik yung favor, karma yun. Yun nang dun, bad karma. Oo, nagdadasal na kami sa talaga. Dinadasalan na namin kayo. Hindi nyo alam? 'Di ba? Kapag nilalagyan kayo ng wristband, yun?
tag yun na itong mga tao na to, hindi nalugi sa show, ganun. Parang pamigay pa nga di ba? Saan ka nakakita ng show na babayaran mo 2,000. Tapos, 8 performance si Marina. Hindi, na yun. Kumbaga, pagka dinikit na yung wristband sa inyo, pumirma na rin kayo nun. Yun yung katumbas nun. Pagka nag-check out kayo sa Helix Pay, kaya nga Helix Pay, hell, 'di ba? Hell siya. So, pagka nag-check out kayo, 'di ba, yung mga card niyo automatic na lalog yung details sa amin. Ganun siya, guys. So, kung ako sa inyo, talagang manonood talaga ako ng mga shows next year kahit magkano pa yan. Kasi bad karma 'di ba? Bad karma yung katumbas nun. Kasi nakalog sa amin lahat. Nakikita yan ng Karma Association of the Philippines. Kaop. Nakikita yan ng Kaop. Yun yung tawag. So, kung ako sa inyo, kung ayun yung, 'di ba? Sabi niyo pa naman, 'di ba, 2026 is the year of abundance. Pili lang din talaga yung mabibigyan ng abundant life. Kasi nung nag-Mancom meeting kami sa Karma Association of the Philippines, talaga, naka-table na lahat ng names, may Excel sheet na per year, tsaka per show. Diba? Hindi nyo ba napapansin kapag nag-check out kayo sa Helix Pay, ang bilis-bilis nyo, diba? Ganun talaga, it's the work of the devil. Laro! Ayun siya. Kaop. Yes, yun ang natin, bagong lahat kayo naka na doon, naka-log na lahat ng details nyo, pati contact details, ganun. Di ba napapansin nyo recently, dumadami yung mga spam messages? Test yun. Testing namin sa inyo yun. Yun? Kumbaga, simulation pa lang. Na-adapt niya na yung humor. Ay, hindi ko po na-adapt tong humor na to. Ganda na talaga yung humor ko before. Next year, sa reunion show, magdala kayo ng ng mga pare, ganyan, tama. Para makontra nyo, di ba? Magdala kayong pare, gano'n, magdala kayo ng sila sisters, o mag-reunion na din ang ang Manila Cathedral sa sa OG's Night, gano'n. Sila 'di ba? Sila Ed Kaluwag, papuntahin niyo na rin, 'di ba? Bilan niyo na ng ticket sila Ed Kaluwag, sila Father Tagle, sila Cardinal Tagle. Ayan, invite niyo na rin sila para safe tayong lahat, 'di ba? Sino pa ba pwedeng bilan ng mga drag shows? Si Pope. Hindi, actually si Cardinal Tagle, carry yan. Lagay natin sa balcony. Si Cardinal Tagle. Tapos, during intermission, magpapa-offering tayo. Lulu! Lulu! Ayoko na, baka karma na talaga to kapag pwede ba idala yung Santo Niño namin, ma'am? Guys, tama na, baka ito na yung baka dito tayo karmahin. Wag na, tama na, birthday ni Jesus, guys. Oo, mali. Mali. Wag ganon. Kayo talaga, puro kayo. Guys, karma yan, yung mga ganyang joke, hindi dapat ginagawa yan. Mali. I do not consent. Binabasa ko lang yung mga comments niyo.
Ayokong basahin yung mga comment. Kasi baka bumalik sa akin. Ipipin ko na lang. Pag pinin ko ba akin yung karma? Wag na lang kasi baka bumalik sa akin. Wag na. Kami na naman yung mali. Oo, syempre kayo yung nag-comment. Binasa ko lang, di ba? Tapos in-expound ko lang. Oh. Kasalanan niyo yan. Okay, sige na, magtatrabaho na ako. Paalam. See you guys soon bago pa tayo kunin ng karma. Again, thank you so much lahat ng pumunta ng OG's Night. I would like to thank everybody that has been part of it. Lahat ng sisters ko, and lahat ng part of it, from creatives to technical to security to Rampa, lahat din ng guests namin. Thank you so much for making it possible. It wouldn't be a success without you guys, and it was really our love letter to all of our OG fans and our new fans, diba? Lahat ng fans ng season 1, kasi I feel like it was like season 1 was really monumental, and it's about time that we get to celebrate that after 4 years of success, diba? So ayun, I'm really happy that we get to do it. Yeah, thank you so much, guys. Bye! Hindi kasi nagugutom na ako. Bye-bye. Sana hindi kayo karmahin.